Kaunlaran sa Bangsamoro, tumatalakay sa mga programa at positibong pagbabago sa loob ng Bangsamoro, magbibigay kaalaman sa mga isinusulong na kaunlaran na nagaganap sa Bangsamoro. Kaunlaran sa Bangsamoro, ang programang ito ay mapapakinggan at mapapanood tuwing Martes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Huwebes, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, Sabado, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon sa 92.1 Voice FM Cotabato at sa Bangsamoro Multimedia Network o BMN Facebook page. Kaunlaran sa Bangsamoro. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Fiyo kulungunon sa mga kapatid natin mga indigenous people at magandang gabi sa mga settler communities at sa lahat na ng ating mga viewers and listeners. Ngayon po ay araw tayo ng Huwebes, ika-21 sa buwan ng Oktubre 2021 at ika-15 naman sa buwan ng Rabiul Awal 1443 sa Hijri. Ito po ang kaunlaran sa Bangsamoro na tumatalakay sa mga programa at positibong pagbabago sa loob ng Bangsamoro. Hatid sa inyo ng Bangsamoro Multimedia Network, BMN Incorporated. Talos ka no, tuloy kayo. Landial ka mo mga kabangsamoro na laging nakasubaybay ngayon sa ating live streaming at nakikinig sa ating programang kaunlaran sa Bangsamoro. Tayo po ay naka-simulcast sa DXJC 92.1 Voice FM Cotabato at nakakaagapay po natin sa technical side sina Voice 24 Haron Sansawi at Voice 39 Ebs Abang. Sa mga gusto pong magtanong sa ating guest, pwede po kayong mag-post sa ating live streaming at maaari din po kayong mag-text o di kaya tumawag sa ating BMN hotline number. Ito po, paki-sulat o di kaya direktang in-code na po dyan sa inyong mga cellphone. Ito po ang BMN hotline number natin dito sa ating programang kaunlaran sa Bangsamoro. 0905-814-8111. Inuulit po natin mga kabangsamoro, 0905-814-81 or 1811. Bago po natin ipagpatuloy ang ating programa, ako po si Tualid Alfonso, ang inyong pong host ngayong araw na to ng Huwebes sa ating programang kaunlaran sa Bangsamoro. Ngayong gabi ng Huwebes mga kabangsamoro sa ating episode 16 ay tungkol naman sa mga programa at serbisyo ng Ministry of Indigenous Peoples Affairs o MIPA ang ating tatalakayin. Ngayong gabi sa ating guest sa BMN Studio ay ang mismong Executive Assistant 5 ng Ministry of Indigenous Peoples Affairs na si Sir Feleno V. Samar ang ating kasama. At bago po natin simulan ang panayam kay Sir Felino, ay atin munang ibigay sa kanya ang kanyang pagbati sa lahat na ng ating mga viewers and listeners sa ating programa. Sir, few kulungunon sa inyo munang greetings sa ating mga taga-subaybay sa programang kaunlaran sa Bangsamoro. Sa aking mga kapatid na Moro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa mga kapatid kong mga indigenous people, fio bagi muyag na betamekluhanan, fio klungonon sa lahat ng mga indigenous people. At sa mga kapatid kong mga settlers community or mga Christian, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Mashallah. Few bagi moyag again, sir. At alamin muna natin sa inyo mismo, sir, kung sino-sino po ba itong tinutukoy na mga katutubo sa Bangsamoro at sang mga lugar po natin sila makikita para at least bigyan din po natin ng konting background, no, yung ating mga viewers kung sino-sino po yung mga katutubo na
nakapalob sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or even outside the BARM na kung saan ay mga katutubo? Sa buong Pilipinas, there are more than 100 indigenous peoples in the whole Philippines. But here in the Bangsamoro Autonomous Region, there are at least 6 indigenous people na recognized sa BARM, na kung saan ang mga Tinuray Lambangian ay nakikita po dito sa Maguindanao at ang mga Blaan dito po sa Maguindanao din area at yung mga Higawnon dito sa Wao at ang mga Badyaw dito sa Basilan, Sama in Tawi-Tawi at dito sa Lanao del Sur and Lanao del Sur and then sa Hulusulu. Nandoon yung mga Badyaw at Sama. Ayun. So, all in all, yung recognized by the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at yung mismo nakapalog sir sa Bangsamoro Region ay 6 na katutubong tribo. At sa buong Pilipinas, At mo ay they are more than 100, I think 120 tribes in the whole Philippines. But here in the BARM, what is written in the IP code is there are 6 tribes, 6 tribes that belongs to the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. And you are belong to what tribe? I sir? am belong to the Tinuray tribe from Nuroupi, Maguindanao. A Mas- full-blooded Tinuray. Full-blooded Tinuray. Okay, so ngayong alam na po natin yung recognized na nasa loob mismo ng Bangsamoro Region and sabi ni Sir ay nasa 6. So, kumusta po yung kanilang kalagayan sa ngayon, Sir? Dahil alam namin na lagi po kayong nakakasalamuha o nakikipagsalamuha sa mga tribong ito. Ano po ang monitor po ninyo? Yung mga tribong nabanggit nyo sa 6 na tribes sa loob ng Bangsamoro Region. Ang sitwasyon ng mga indigenous people sa loob ng BARM ay may kanya-kanyang mga issues and concern. Especially dito sa South Upi, Maguindanao, sa mga Tinuray tribe, ang issues and concerns nila dyan ay tungkol sa land conflict. Laging issues nila yan. And then, most of them, and most of the indigenous people in the BARM are farmers, some are fishermen. So, lagi kong nakakasalamuha yung mga farmers. Ang sabi nila sa akin, kailangan namin yung mga farm inputs, mga animals, yung farm roads, farm to market roads, at ganun din yung mga kapatid namin dito sa Tawi-Tawi and Basilan. Most of them are fishermen. So, kailangan nila yung bangka. And then also, ang mga houses, mga housing facilities, Right. ang kailangan nila para mayroon silang matutulugan. Yun kadalasan ang mga na-encounter namin sa mga communities na mga IPs sa loob ng BARM. Ayan, may connection po yung ating katanungan kay Sir Felino sapagkat dito natin makikita kung ano po yung magiging papel ngayon ng MIPA sa ating mga katutubong naninirahan dito sa Bangsamoro Region specifically. So, now sir, ano po yung tinatawag na Ministry of Indigenous Peoples Affairs o MIPA? Paano po ito nabuo sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao? Dahil, syempre, mukhang wala naman ata to sa previous ARMM o Autonomous Region in Muslim Mindanao na merong isang ministry ng tututukan ay ito hong ating mga katutubo sa Bangsamoro Homeland. Ang mga indigenous people ay nagpapasalamat sa MILF-led Bangsamoro na ang kanilang prinsipyo ay leaving no one behind, is anchored in the moral governance. So, hindi kami iniwanan
ng Bangsamoro government. Kaya't noong naipasa ang Bangsamoro Organic Law, binigyan kami ng isang opisina under the Section 9, Article 9, Section 3 of the Republic Act 11054 na the Bangsamoro government shall create an office for the indigenous people, which is the Ministry of Indigenous Peoples Affairs, mandated to protect, to promote the rights and well-being of the indigenous people within the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kaya't binigyan kami ng opisina. Hindi kami iniwanan ng Bangsamoro. Kaya't nagpapasalamat kami sa Bangsamoro government na binigyan kami ng opisina ng Ministry of Indigenous Peoples Affairs. Ayun, napaka-special pala itong ating mga katutubo sa loob ng Bangsamoro Region dahil binigyan po sila ng isang opisina, hindi lamang ito office kundi ministry mismo, itong MIPA na kung saan ay nabanggit na rin ni Sir yung mandato nila, no, para tutukan talaga yung kapakanan ng ating mga katutubo na nakatira sa loob ng Bangsamoro Region. At merong isang seat, kung di tayo nagkakamali, Sir, no, para sa mga katutubo. Paano ba to? Sa Bangsamoro Parliament. In the Bangsamoro Parliament, there are two seats, given by the Parliament for the indigenous peoples. Two seats. One is member of the Parliament, Minister Milanyo Ulama, which is also the Minister of the Ministry of Indigenous Peoples Affairs. Okay. And then one seat is given to member of the Parliament, Romeo Saliga. Ayun. There are two seats given for the indigenous people. Mashallah. So, hindi lang pala ito isa lamang na ibinigay, no, sa ating mga katutubo, kundi dalawa mismo yung andyan sa Bangsamoro Parliament o Bangsamoro Transition Authority representing the indigenous peoples. Napakapalad din naman pala ng ating mga katutubo sa loob mismo ng Bangsamoro dahil sa meron pala silang dalawa. At yung mga services po ninyo, Sir, yung mga programa at serbisyo po ng MIPA na kung saan ay ongoing ngayon na ginagawa. So, maaari po ba nating ibahagi sa ating mga nanonood at nakikinig sa ating programang Kaunlaran sa Bangsamoro dito sa BMN? The Ministry of Indigenous Peoples Affairs, it is the primary agency, it is the primary ministry to formulate policies, programs, and plans for the benefits of the indigenous people. Ngayon, ang kanyang mga programa na ibibigay sa mga indigenous people ay nandiyan yung mga financial assistance. Okay. Ang financial assistance ay composed of financial assistance for education, financial assistance for medical assistance, and then senior citizen assistance, and also including burial assistance also for those who are wish to need our assistance. And also, our program is, another program for the MIPA is, we coordinate with and collaborate with MHTE TEST para magbigay kami ng mga programa sa mga out-of-school youth. In terms of education naman, In terms of education, nandyan yung training on agriculture, training on weaving, training on carpentry, driving, and welding. Welding. For those who are out-of-school youth, lalong-lalo na ngayon, pandemic tayo, hindi sila nakapag-aral, at least makakatulong yung mga programa na yon ng indigenous people, ng MIPA, in collaboration with MBHTE TESDA. Nako, ang dami palang programa na ginagawa yung MIPA, no, sa kanilang mga kababayang katutubo mismo. Now, Sir, nag-ask ako kanina ng katanungan kung kamusta yung kalagayan as a whole, no, ng ating mga katutubo na nasa Bangsamoro Region. Meron kayong nabanggit na ipinaabot sa inyo na may problema sa Arido, may gustong programang ma-avail sa Farm to Market Road. So,
At yung iba pa, no? Paano po naman natin ito binibigyan ng solusyon? Dahil sa mukhang ang dami mga issues and concerns at gusto mangyari ng ating mga kapatid na mga katutubo within the Bangsamoro homeland. Maraming programa ang MIPA para sa kanyang mga constituents. Kaya't mayroon tayong tinatawag na IGRB, Intergovernmental Relation Board. Kaya't kung kailangan namin ang tulong ng education para sa mga katutubo, Opo. lalapit kami sa MBSC TESDA. Kung may mga conflict na naman na issues and concern ng mga katutubo, lalapit kami sa MPOS. MPOS. Ministry of Public Order and Safety. Public Order and Safety ni Honorable Sir Jose Munoz. Yes. At yung mga ipinararating sa amin ng mga issues and concerns ay laging itong land conflict. Land conflict, lalo-lalo sa South UP. At yung mga killings dyan na nangyayari sa South UP. Ngayon, ang ginagawa ng MIPA ay we collaborate with the proper agency. Kaya't yung mga nangyari noon doon sa South UP, sabi ng Chief Minister, okay, mag-create kayo ng fact-finding committee. Okay. Para alamin kung anong punot dulo ng mga kaguluhan diyan sa nangyayari sa inyong lugar. Kaya't ang fact-finding committee is composed of the MENRE, MILG, Bangsamoro Commission on Human Rights, Okay. MPOS, MIPA, which is the chairman of the fact-finding committee. And then we go to South UP, Timanan, and then inalam namin kung ano ba talaga ang punot dulo ng mga kaguluhan dyan. Ngayon, ang gitap namin yung mga tribal leaders, tribal elders, they are respected tribal leaders at nag-imbita kami ng mga iba't ibang mga grupo, mga NGOs, LGUs, barangay chairman, inalam namin kung ano talaga ang punot dulo ng kaguluhan dito, lalo-lalo sa South UP. Yes, sir. At yun ang lumabas dun sa aming fact-finding investigation is more on land conflict. Land conflict. Land conflict. Kaya't, ito ngayon ang nire-resolve ng aming opisina at dito na nakasaad yung resolution na yan dyan sa Indigenous Peoples Code na yan. Ayun. So far, sir, kamusta yung level ngayon ng kumbaga, interventions po ninyo? Dahil nagkaroon kayo ng fact-finding sa naturang area, natigil na ba yung alitan ng mga tribo at iba pang mga nakatira dyan sa nabanggit nyong area sa may South UP? Hindi man natin natigil 100% yung Okay. kaguluhan, at least na-curb natin Okay. yung kaguluhan yan. Sapagkat yung mga nag-aagaw ng lupa dyan, pinag-uusap-usap namin. Ano ba talaga ang problema dito? At binibigyan ng solusyon yung problema. At least natigil. Not 100%. Mayroon din naman kukunti-kunti na lang. Pero ang opisina ng MIPA ay patuloy din kaming nananawagan sa mga grupo na irespeto yung karapatan ng bawat isa. So, ibig sabihin, merong level of understanding na among that tribes na nakatira dyan na kung saan kinakailangan nilang itigil muna yung awayan sa lupa para mapagbigyan daan yung peaceful na resolution sa kanilang problema. Yun po ang ginagawa ng Ministry of Indigenous Peoples Affairs. Nire-resolve namin yung conflict through peaceful means. Ayaw namin yung kaguluhan. Kaya sapagkat ang mga Chaduray, ganoon din ang kapwa namin mga Muslims, we are peace-loving people. Correct. Tama po. Right. Sa tingin nyo, sir, wala bang mga third party? Dahil sa alam naman natin na yung mga katutubo, talagang ayaw ng kaguluhan yan. Doon sa land conflict na inyong nabanggit. Dahil ang mga katutubo, niyayakap yung mga kapayapaan sa kanilang mga community. Tungkol naman sa third party, wala akong nakikitang third party, pero
ang masasabi natin siguro third party dyan ay yung mga unidentified Okay. na mga grupo. Mm. Pero yung relation namin with our brother Muslims and also with our Christians, maganda naman yung aming samahan. Right. Ang may tuturing natin siguro mga third party dyan ay yung mga unidentified. Hindi namin kilala yung mga iyon. Minsan, papadaan-daan lang doon sa area, hindi namin kilala yun. Kaya may tuturing natin third party yung mga unidentified na mga grupo na yan. Ayun. Ang mahalaga dito, sir, sa pamamagitan ng inyong fact-finding missions, kahit pa paano, natigil muna pansamantala. At hopefully, sir, we pray na magtutuloy-tuloy na to with all the efforts ng MIPA para once and for all, maayos na yung issue ng land conflict. At nabanggit nyo kanina, sir, yung programa na kung saan ay mukhang Memorandum of Agreement para mas mapalakas, no? Yung tinatawag na IP Free Skills Training na kung saan ay kasama dito yung MBHTE tsaka yung TSD. So, kamusta po yung pag-usad nito, sir? Kaya't kami po ay nagpapasalamat sa MBSTE TESDA sapagkat noong kick-off ng celebration of the Indigenous People Month on October 4, doon mismo pinirmahan yung Memorandum of Agreement ng MIPA with MBSTE TESDA ni Maguindanao Director. Nakalimutan ko yung Maguindanao Director sa TESDA. Nakalimutan. Pero under po sila kay Ma'am Ruby Andong. Yes. Director General ng TSD. Pinirmahan mismo doon sa kick-off ng celebration of the month of October as the National Indigenous Peoples Month. Ang programang ito ay ang MIPA ang magpro-provide ng mga participants and then ang MBHC TESDA ang mag-provide ng mga technical know-how para iti-training yung mga indigenous people, lalo na sa agriculture, sa weaving, sa driving, carpentry, at saka yung welding. Kaya malaking tulong po ito ng MBSTE TESDA sa mga indigenous people sa panahong ito ng pandemya. Ayun. Nako, ang ganda. Yung 6 na tribo sa loob ng Bangsamoro Region, sir, kasama sila dito sa MBHTE TSD na Memorandum with the MIPA? Kasama na yun, sir, sa buong region. Okay, opo. Doon naman sa ibang region naman doon sa Basilan, mayroon din silang training about welding din. Ayun. Welding, about carpentry, about driving din naman doon. Depende yun sa kanilang mga needs. So, nagsimula na ba yung kanilang training, sir? Yung mga iba nag-graduate na yung mga iba at ongoing pa yung mga iba. At tuloy-tuloy nga yung programang ito ng MBST TESDA at ng MIPA. Okay. Hanggang kailan daw, sir? Base sa nilagdang memorandum yung assistance ngayon ng MBHT TESDA sa mga katutubo nating naka-avail nitong free skills training na to? Yung termination ng Memorandum of Agreement na yan, sa nakita ko lang, ay it depends on both parties kung kailan nila i-end yung kanilang relation in giving the technical skills to the indigenous people community. Ayun. Naitanong ko po to, sir, dahil sa possibly ma-extend ng hanggang 3 taon pa ang Bangsamoro Transition Authority. At I think sana ma-maximize itong MOA na to with the MBHTSD para na sa ganun pakatulong ng malaki sa mga katutubo. Yes po, sir. Sapagkat tayo ngayon ay na-extend yung Bangsamoro Transition Authority, ay I think hanggang 2025 yung pagtutulungan ng ang pagtutulong ng Bangsamoro lalo-lalo na sa mga indigenous people. Ayun. Okay. Sir, nalaman din po namin na ang inyong tanggapan kasama ang Bangsamoro Human Rights Commission o BCRH ng BARM ay lumagda din po ng Memorandum of Agreement. So ano pong programa to at saka anong objectives nito, sir? Ang objective ng programang ng Bangsamoro Commission on Human Rights with MIPA is to secure the rights of the indigenous people sapagkat nakasulat doon sa
IP code natin na igalang yung 4 bundles of right ng mga indigenous people. Opo. Yung right to ancestral domain, Okay. right to self-governance and self-determination, right to social justice and human rights, and right to cultural integrity. So, nandyan yung human right, bangsamoro human right, para to secure, para maprotektahan, sila ang titingin para maprotektahan yung karapatan ng mga indigenous people. Ayun. At in connection to this, sir, meron pong napabalita at may mga kabataang indigenous people na naging biktima ng illegal recruitment, no, sa Bulacan. So ano po yung ginawang interventions dito ng inyong grupo para nang sa ganun matugunan yung pangailangan ng mga kabataang indigenous people, no, katutubo sa Bulacan na recruit illegally, na di umano'y magsasagawa sila ng training under the Philippine Army. So gaano to katutuo, sir, at anong naging response po ninyo? Yung mga 8 kabataan na yon, at nilang 8. Mga 14 pa sila. 14. Pero 8 lang yung lumantad. Okay. So, ang mga kabataang iyan ay nanggaling dito sa Maguindanao, and UP Maguindanao, at pinangakuan sila ng papasok sila sa pagiging Philippine Army. And then, ni-recruit sila pumuntang Manila. Pagdating ng Manila, sabi ng isang certain soldier, na hindi ko napapangalanan yung kanyang pangalan, sundalo siya. Tapos ngayon, sabi niya, makakapasok kayo ng sundalo kapag magbigay kayo nito. Ng pera? Ng halaga. Okay. Sabi niya, ibenta ninyo kung anong mayroon kayo. Nako. So, ibinenta yung lupa, pinasangla yung lupa, may mga motor, para bintay ka nilang mga motor para pambayad doon. At nangutang pa sila, at may mga kamag-anak, kapatid sila sa abroad, pinadalahan sila ng pera, at ibigay lang nila doon sa recruiter na yon. And then, umabutang 3 months, 4 months, 6 months, hindi natupad yung kanilang pangarap. Ngayon, ang ginawa nila, sumulat sa amin. Opo. Sumulat sa BIPA. Kaya sabi ni Minister Ulama, okay, tugunan ninyo ang kanilang, aksyonan ninyo ang kanilang pangangailangan. Kaya ang ginawa namin, ako mismo at si Jocelyn Palaw, Yes po. pumunta ng Maynila para tulungan yung mga katutubong iyon. At yun nga, na-rescue namin sila doon sa Bulacan. Actually, hindi nga sila pinalalabas doon sa bahay ng sundalo Nako. dahil tinitreat sila. Ngayon, ang ginawa namin, nakipag-coordinate kami doon sa police station sa Bulacan. And then, kasama namin ng mga pulis, kinuha namin sila doon sa kanilang tinutulayang bahay. Opo. Na hindi sila pinalabas. Iyon, kinupup namin sila at gusto nilang umuwi. At ang MIPA nag-provide sa kanilang pamasahe sa eroplano at luhaan silang umuwi sa kanilang mga magulang sapagkat hindi natupad ang kanilang mga pangarap. Sabi nga nila bago sila umalis, "Nanay, pagbalik ko, naka-uniforme na ako ng sundalo." Ngayon, pag-uwi nila, nakasibilyan pa rin. Kaya't pasalamat sila, nandyan ang MIPA, na natulungan sila. Ngayon, yung kaso, nasa RTC na yung kaso. So, ibig sabihin may nag-file na ng kaso sa RTC at dun sa nag-recruit, no, na kung saan ay hayon yung kinahantungan ng mga kabataang indigenous people, no. So far, sir, kumusta yung kalagayan nila sa ngayon? Meron bang ibinigay na trabaho ang MIPA o di kaya'y kinonekta po sila dun sa mga pupwedeng trainings na ma-avail po nila para na sa ganun pagkatapos ng training may makapagtrabaho, may income. Sa kasalukuyan, ang MIPA po ay nakikipag-ugnayan sa mga sundalo para matulungan sila na makapag-training sila ulit. Okay, so ibig sabihin, yung mission talaga nila, sir, is talagang pinupursige po nila na sila ay magiging sundalo ng Yes, ating sabi namin, bansa. i-provide lang ninyo lahat ng mga requirement ninyo at
nakikipag-coordinate kami sa iba pang mga opisina para Okay. tulungan itong mga kabataan ito na magiging sundalo para matupad nila ang kanilang mga pangarap. Ayun. So, salamat ang marami sa MIPA, no? Pasalamat yung mga kabatang to dahil sa baka dito pa matupad yung kanilang pangarap na maging sundalo sa pamamagitan ng official, no, na pag-endorso di kay pag-connecta ng MIPA sa ating mga sandatang lakas ng Pilipinas, no? Hindi doon sa mga nag-recruit illegally sa mga kabataang ito. Right. Sir, sa iba pang mga katanungan sa usaping violence against women and children naman o bawsi sa mga katutubo, may mga report po ba na nakarating sa inyo at ano po ang inyong aksyon kung may mga report na nakarating sa inyo sakali? Up to this present, wala akong nalalaman na mga bawsi problem sa mga kabataan. Kung mayroon man, automatic doon sa barangay level pa lang, nandyan yung mga tribal leaders natin, tribal elders, ay inaayos naman. Pero sa mga minor case lang, yung mga naayos. Pero about bawsi, Bawsi. I don't think na ganung kalala na ang nare-report or na idudulog doon sa mga tribal leaders namin. Opo. Naitanong po namin ito kasi sir dahil sa meron po kayong MOA with the Bangsamoro Commission on Human Rights at check na makakatulong din po sila. Right. Sir, nalaman po namin na may iba pa kayong talagang pinagkakabalahan ang inyong opisina sa MIPA. Ito ho yung tinatawag na Cultural Masters Training. Ano po ito? Yes po, na napakahalaga yung Cultural Masters Training sabagkat ang mga training na yan ay tuturuan ng mga kababaihan o mga kabataan ng weaving, ng agong, playing indigenous instrument, at yung agong, pagsasayaw, para ma-preserve natin Cultural dance. cultural dance. Opo. Sapagkat ang mandato ng MIPA ay upang protektahan, i-preserve, i-promote yung kultura Kulturang ng mga katutubo. indigenous people. Kaya mayroon tayong cultural masters training. Tuturuan sila magsayaw ng pagsasayaw ng mga indigenous people at yung pagweaving at yung pag-agong, play ng agong. Sapagkat sa ngayon, ang ginagawa ng mga kabataan ngayon, cellphone at ang kanilang ginagawa. So, para hindi na natin makalimutan yung mga kultura natin. So, nagtuturo tayo ng weaving. Nagtuturo tayo ng pag-play ng agong, ng indigenous instrument, at yung pagsasayaw. Sapagkat, yung mga naturuan, sila naman ang magtuturo sa kanilang kapwa. Ayun, nako. Hindi lang puro gadget sa mga kabataan dahil sa nakikita natin yung preservation ng IP culture sa pamamagitan ng tinatawag na Cultural Masters Training. Confused lang po kami. Tsaka parang naisip namin na ano kaya itong Cultural Masters Training na to, no? So malino po na ito ho ay pagpreserba sa kultura ng ating mga indigenous peoples. At nang sa ganun, generation to generation, sir, no, ay may pamana at makita pa ng mga susunod na salinahay yung mga cultural dance at iba pang mga kinakailangan ma-preserve, no, na kultura ng ating mga katutubo. Right. Sa mga nabanggit niyong program, sir, meron pa bang kulang na naisip niyong idagdag sa mga programs and services ng MIPA? Bilang karagdagang programa na ibibigay ng mga indigenous people ay itong supposed to be scholarship Scholarship. for opo. the indigenous people. So ang Office of the Ministry of Indigenous Peoples Affairs ay kulang yung kanyang budget para magbigay ng programa ng pag-aaral, libreng pag-aaral sa mga willing, sa mga matatalinong mga IPs na gustong mag-aral. Kulang ang programa, kulang ang kanyang budget. Kaya ang ginagawa namin, nakikipag-coordinate kami sa MBHTE kay Minister Iqbal Yes po. na para bigyan ng scholarship at meron man silang binigyan kami ng 50 slots. At ang ginawa namin, yung mga IPs na talagang gustong mag-aral, binigyan sila ng scholarship para 4 years yung kanilang pagiging scholar. At isa pa dyan,
Ang kulang pa sa programa namin ngayon ay ang to fill up yung mga matataas na posisyon. Okay. Matataas na posisyon. Sapagkat ang kailangan dito, yung mga IPs na Eligible po. may eligible. Ngayon, yun ang kulang namin. Okay. Wala kaming mga attorney. Wala kaming doktor. Ang kaya lang namin hanggang pagiging guro lang. Hindi ko nila lang guro. Hanggang guro ang kaya lang ng mga indigenous people. Kapag sabi namin, kailangan namin ng attorney 5. Okay. Wala na kami mga attorney 5. represent Kaya na katutubo. sa ngayon, nakikipag-coordinate nga kami sa MST para may mga scholarship to be given for those willing to study for a lawyer. Ngayon, ang isa pang programa namin para maragdagan ang budget ng MIPA ay yung mapping of the number of indigenous people sa loob ng BARM. Na professionals. No, yung population ng indigenous populations. people. Okay, Sapagkat okay. doon nakasalalay yung budget ng MIPA. Doon Okay. nakasalalay. Sabi ng MFBM, tingnan natin, ilan ba kayong IPs dito sa buong BARM? Ang dating record namin ay yung previous pa. Wala pa kaming updated talaga na, pero ginagawa namin yung mapping ng population ng IP sa Maguindanao pa lang sa ngayon. Pagkatapos ng Maguindanao, lilipat na kami dun sa Basilan, Tawi-Tawi, Hulu-Sulu, Lanao del Sur. Ngayon, hindi kami makapunta doon kasi mayroon tayong pandemic. Restrictions, opo. Kaya sana mawala rin itong pandemic dito. Okay. So, bukod dun sir, may mga ongoing ba na mga programs and services na pinapatupad bukod dyan nabanggit nyo, ang MIPA? Meron kaming mga ongoing program, yung ini-organize namin yung mga IPs into a cooperative para mabigyan sila ng livelihood project. Okay. Sabi namin, huwag kayo magpunta sa opisina one by one. Mag-organize kayo para makapagpatay ka ng co-op, para makalabi tayo, makahanap tayo ng budget para dyan sa mga proyekto ninyo. Ayun, so grupo po sila na pupunta sa tanggapan ng MIPA para kahit pa paano yung sa cooperative, kung meron silang nice hilingin sa ating pamahalaan, automatic no, na hindi lang iisa yung magiging beneficiary nito, kundi yung buong grupo na. Right. Sa ngayon, sir, for transparency and accountability sa usaping moral governance, na kung saan ay yan yung inyong sinabi rin kanina, magkano po yung pinagkakasyang budget ng Ministry of Indigenous Peoples Affairs, no, mula sa Bangsamoro government, at paano po ninyo ibinibigay o inilalaan, no, sa iba't ibang mga programa na mga nabanggit po ninyo? Ang budget po ng Ministry of Indigenous Peoples Affairs sa ngayon, 2021, ay nasa 105 million po ang kanyang budget sa loob ng isang taon. Okay. Na kung saan, nandyan na kukunin mo yung mga salaries and wages ng mga empleyado at nandyan na yung pag-implement mga programs. Kaya't yung pinaka-program talaga namin ay yung pagbigay ng medical assistance sa lahat ng mga, kung magkasya sa lahat, supposed to be ng indigenous people. Financial assistance, senior citizen assistance, medical, education, at pinakakasya din namin doon sa pagbigay ng livelihood project sa mga katutubo at yung medical outreach namin. At yung pagtatayo ng mga tribal hall para sa mga indigenous people. Ayun, nako, napaka-transparent naman ni sir, no, sa mga pondong inilalaan doon sa kanilang mga programa. Okay, sa mga programang nabanggit po ninyo, sir, ng MIPA, ano po yung sa tingin nyo na automatic pong ramdam nila na may MIPA at may Bangsamoro government? Yung automatic project ng MIPA na pinakaramdam ng mga indigenous people, yung pagbibigay ng mga relief good dun sa mga naapektuhan ng conflict. Nandyan kaagad ang MIPA, and then kung mayroong mga conflict, nire-resolve kaagad yung mga conflict na yan in a peaceful way. Okay. Ang pinakaramdam pa nila dyan, nagbibigay kami ng financial assistance nga. Financial assistance sa lahat ng mga
sa mga indigenous na who is belong to the poorest of the poor. At yung pag-settle ng mga conflict among the indigenous people. Right. Anong pakiramdam nila, sir, na nakatanggap sila ng tulong mula sa MIPA? Kaya Kumusta sabi yung nila, personal na feelings nila? nararamdaman nila sa pamamagitan ng MIPA na mayroon tayong Bangsamoro government. Ayun. Talagang ramdam na ramdam nila. May mga kalsada na sila doon. Inaayos yung kalsada. Sabi nila, ayan, proyekto ng BARM yan. Proyekto ng Bangsamoro yan. Kaya, sa lugar ng mga katutubo, ng mga IP, ginagawa ng kalsada. Kaya sabi, hindi kami iniwanan. Ayun. Ito yung sinasabi ni Chief Minister lagi na leaving no one behind. Kaya hindi kami iniwanan. Binibigyan din kami ng incentives ng peace process. Right, magko-commercial break po muna kami dahil sa ang daming mga napakagandang input, no? Si Sir Felino, kaugnay ng mga programs and services na binibigay sa mga katutubo through the Ministry of Indigenous Peoples Affairs ng Bangsamoro Government. At sa aming pong pagbabalik, mas high level na mga katanungan yung ating ibabato at alamin yung kasagutan mismo ni Sir Felino Bisamar ng MIPA. At abangan po siya sa aming pagbabalik. Commercial break po muna tayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. I would like to express my gratitude and congratulations to my colleagues in the PTA Parliament under the guidance of our Speaker, Attorney Ali Pangalian Balindong, for the historic approval of the Bangsamoro Administrative Code. Today, we are writing history by providing the form and structure of the Bangsamoro government and fulfill one of our mandates during the transition period. It was not an easy task. From the early days of the transition to the unforeseen coming of the coronavirus pandemic, we were surely placed under unprecedented circumstances that made the completion of these important tasks even more challenging. But with the mercy of the Almighty Allah, we were able to hurdle those challenges and provide our people the Bangsamoro Administrative Code. In one of its basic principles and policies, the Bangsamoro Administrative Code provides that the Bangsamoro government, in pursuit of moral governance, shall maintain honesty, integrity, transparency, and accountability in governance, and take positive and effective measures against graft and corruption. These salient points speaks of our earnest desire to live a system that adheres to the concept of amana, where leadership and responsibilities are not just titles or positions, but more importantly, a trust given by the Almighty. Of course, the success of this code, just like those that are soon to be approved, will not be determined solely by the ruling government in the BARM. Instead, it will highly depend upon the people to understand the points and provisions of the codes to assure that they are implemented by heart and are not subject to abuse by a few. Just like the Bangsamoro Organic Law, I can proudly say that the Bangsamoro Administrative Code contains the most important facets in the daily lives of our people, from the institutionalization of Sharia in the context of the Bangsamoro to the acknowledgement of the rising industry of cooperatives
and SMEs, to the important role of women, youth, and other sectors, and of course, in laying out a foundation that truly defines our history and where we wish to take our future, inshallah. Now, we are moving towards the crucial time of establishing a regional bureaucracy that is responsive to their needs and provide them with a future anchored in our shared values, identity, and self-determination. I know that we still have a lot of work to do, but let's take the time to celebrate this milestone. I hope that our passion for the Bangsamoro remain unshaken regardless of the pandemic and the countless challenges ahead. We cannot and we must not stop until we create a barn that speaks of the sacrifices by our dear Mujahideen, that speaks of the dreams of young Fatimas and Abdullahs, a barn that speaks our narrative. Again, thank you so much, and wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muli pong nagbabalik ang kaunlaran sa Bangsamoro, at sa puntong ito ay kasama pa rin po natin dito mismo sa ating BMN Studio si Sir Felino V. Samar, ang Executive Assistant 5 ng Ministry of Indigenous Peoples Affairs. Sir, balik ulit tayo sa ating programa at bilang isang ministry, gaano po ba kahalaga itong MIPA sa buhay ng ating mga katutubo? Bilang isang ministry o opisina ng Indigenous People, napakahalaga po ang ating opisina sapagkat ito ang magproprotekta sa mga karapatan ng mga Indigenous people with regard to their customs, tradition, belief, and institution. At ito rin ang magpo-promote at magbibigay ng programa sa lahat ng mga IPs na nangangailangan. Kaya't napakahalaga ang opisinang ito, kaya't tulungan po natin ang opisinang ito. At kung ano man ang inyong suggestion, we are not perfect. Kung ano man ang inyong suggestion, ipaparating ninyo sa aming opisina at ito ay ating tutugunan. Ayun. Sir, sa tingin nyo, sa loob ng, I think, nasa mga mahigit 2 taon, no, na kung saan andyan ang MIPA, ano po ang inyong pwedeng sabihin na naiambag ng MIPA, no, sa usaping moral governance sa Bangsamoro government? Sa usapin ng moral governance, let me define what is moral. Yes po. Moral is the standard norms of living. Ano yung standard norms of living? Yung magandang pamumuhay. Ibigay mo ang dapat kay Juan, ang dapat kay Juan. Kaya't ang MIPA, kung ano yung kanyang mandato, to protect, to promote the rights and well-being, ibibigay natin ang tamang mandato ng MIPA sa lahat ng mga stakeholders ng IP, ibibigay natin. Ayun, so napakalinaw po, no? Yung sinabi ni Sir at sa pagpapatuloy po, tulad ng aming nasabi sa inyo kanina, ng Bangsamoro transition period ng Bangsamoro government, lead by the More Islamic Liberation Front sa ngayon, kung saan ay ang chairman ng MILF ay ang chief minister din po ng Bangsamoro government, si Honorable Hud Balawag Ibrahim. Ano po yung dapat nasahan? At syempre yung role din ng katutubo upang maabot ng Bangsamoro government ang kampanya nito sa tinatawag na moral governance sa pamumuno ni Chief Minister Ibrahim. Ang malaking maiambag ng
opisina ng indigenous people ay upang maabot yung moral governance ay maglingkod ang mga manggagawa ng opisina sa tamang oras. Magsilbi ng magalang at mabilis sa lahat ng nangangailangan. Pangalagaan ang gamit, kasangkapan at iba pang pag-aari ng BARM. Maging pantay at makatarungan ang pagkikitungo sa lahat ng lumalapit sa opisina. Hindi niya gagamitin ang kanyang tungkulin para sa kanyang sariling kapakanan. At sisikapin niyang madagdagan ang kanyang talino at kakayahan upang ang antas ng kanyang paglilingkod ay maitaas upang matulungan ang prinsipyo ng BARM na moral governance. Well said, sir. At finally, baka sakaling meron po kayong gustong ibigay pa ng updates or announcements tungkol sa MIPA, sa inyo po ang oras para makausap po ang ating mga kabangsamoro na nanonood at nakikinig ngayon sa 92.1 Voice FM Cotabato at sa ating live stream ng BMN Kaunlaran sa Bangsamoro teleradyo program. Unang-una po, kami ay nagpapasalamat sa Bangsamoro na binigyan kami ng opisina para sa mga indigenous people. Pangalawa, tulungan po natin at suportahan po natin ang ating opisina, ang Ministry of Indigenous Peoples Affairs. At ipapatupad namin ang lahat ng mga programa para sa ating kapakanan. At ang mandato ng MIPA ay talagang i-implement natin sa lahat ng stakeholders ng Ministry of Indigenous Peoples Affairs. At ngayon, sa darating na October 29, ang pag-culminate ng National Indigenous Peoples Month ay magkakaroon tayo ng Thanksgiving doon sa Mount Firis. Pasasalamat tayo kay Allah, pasasalamat tayo sa tulos, pasasalamat tayo sa Diyos na binigyan tayo ng opisina at binigyan tayo ng lugar at kinilala yung ating mga karapatan dito sa Bangsamoro. Kaya't makiisa po tayo sa culmination, sa pagtatapos ng pagdiriwang ng Indigenous Peoples Month. Mayroon din doon sa Basilan, Tawi-Tawi, Lanao del Sur, at sa Maguindanao. At sabay-sabay po yan, i-culminate natin yung Indigenous Peoples Month ng October at magbibigay tayo ng mga award doon sa mga naunang mga IPs na lumipas na, bibigyan sila ng parangal sapagkat sila yung nag-preserve noon yung ating mga karapatan at ngayon ating ipagpapatuloy yung kanilang pag-preserve at pag-promote ng kanilang mga karapatan at mga kaugalian or kaadat-adatan. Ayun, maraming salamat po Sir Felino sa inyong oras na inilaan sa ating programang Kaunlaran sa Bangsamoro at karangalan po na kayo'y aming maging bisita sa programa natin dito sa BMN na Kaunlaran sa Bangsamoro at patuloy po kaming makikipag-ugnayan sa inyo lalo't higit doon sa culminating activity na inyo pong nabanggit para nang sa ganun malaman natin yung mga programa ng Ministry of Indigenous Peoples Affairs. Sa muli, maraming salamat sa ating guest, ang Executive Assistant 5 ng Ministry of Indigenous Peoples Affairs. Walang iba po kundi si Sir Felino V. Samar. At sa susunod na Sabado, mga Kabangsamoro, October 23, 2021 at around 2 o'clock hanggang 3 o'clock in the afternoon ay abangan naman natin ang Kaunlaran sa Bangsamoro dahil ang Consortium of Bangsamoro Civil Society o CBCS mismo ang ating makakasama at hopefully sana si Sir Gamel M. Alim ang the father of civil society organizations ng mga Bangsamoro dito sa Bangsamoro Homeland. At kasama rin po natin ang
Senior Communication Field Officer ng International Committee on the Red Cross o ICRC, si Ma'am Baypulo Sultan dito sa ating programang Kaunlaran sa Bangsamoro. Sa ating mga FB viewers, sa lahat ng bumubuo sa Kaunlaran sa Bangsamoro at sa mga supporters, huwag pong kalimutang i-like and share ang BMN official Facebook page. Sa ngalan po ng bumubuo sa Kaunlaran sa Bangsamoro, muli, ako po si Tu Alid Alfonso, ang inyong host para sa Bangsamoro Multimedia Network sa ating programang Kaunlaran sa Bangsamoro. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa mga programa at positibong pagbabago sa loob ng Bangsamoro, magbibigay kaalaman sa mga isinusulong na kaunlaran na nagaganap sa Bangsamoro. Kaunlaran sa Bangsamoro, ang programang ito ay mapapakinggan at mapapanood tuwing Martes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Huwebes, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, Sabado, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon sa 92.1 Voice FM Cotabato at sa Bangsamoro Multimedia Network o BMN Facebook page. Kaunlaran sa Bangsamoro.